Pupunta na po ako doon sa pinakalundo ng aking gustong itanong sa inyo. Yung ABS-CBN labor cases po, ang DOLE made a statement 5 years ago that there were then 67 pending cases against ABS-CBN. Ang ABS-CBN po, palagi nilang sinasabi na ang kanilang mga empleyado ay tinuturing nilang kapamilya. Gaano ang ginagawa ng ABS-CBN na paraan para lamang hanggang ngayon ay hindi makuha ng kanyang mga dating kapamilya, dating nagsilbi sa kanila, na ngayon ay nagpapanggap sila na akala mo sila ang tagapagtanggol ng mga Pilipino. Kitang percentage of rates of execution not implemented during the last 5 years. Kasi pupunta na po ako doon sa pinakalundo ng aking gustong itanong sa inyo. Yung ABS-CBN labor cases po, ang DOLE made a statement 5 years ago that there were then 67 pending cases against ABS-CBN before the NLRC and various courts. Ano na po yung update dito, Mr. Secretary? Maraming salamat po, Mr. Chairman. Konting pananalita lang po dun sa dalawang unang punto na binanggit po ng ating kagalang-galang na Senador Marcoleta. Welcome po namin yung inyong panukala na maging simple ang implementasyon ng programa pagsamasamahin kung yan po ay makakatulong para maiwasan po yung mga duplication. Ikala po, guys, ko lang sabihin na sa bahagi po ng DOLE dahil ang tupad ay Cash for Work program, closely monitored po namin at meron po kaming pinatutupad na guidelines, pero kagaya po ng nabanggit ko kanina sa akin pong pangunang pagsasalita, na ina-accept po namin na amin mo tinatanggap na hindi naman po perpekto ang mga sistema, implementasyon ng DOLE. Subalit, gagaya po ng inyong mga mungkahi, amin mong tinatanggap yan para maging gabay namin. So, on the issue of execution naman po siguro, especially in particular yung sa ABS-CBN, Mr. Chairman, may I request that yung detalye po ay ipagkaloob ni ang ating pong chair ng NLRC para po bilang tugon po sa katanungan ng ating pong Senador Marcoleta. Mr. Chair, yung gusto ko lang malaman, yung 67 pending cases against ABS-CBN, meron po kayong statement 5 years ago. Gusto ko lang malaman, ano pong nangyari doon sa 67 pending cases based on your statement 5 years ago? 5 years ago po, noon po ay 67 cases po ang pending. Pwede po bang pero ba tayong detalye dyan para sa amin? Okay. Siguro po kasama yung sa GR number 2024-81 promulgated by the Supreme Court on September 8, 2020, which involves 8 consolidated petitions for review on certiorari under Rule 45 of the revised Rules of Court. Ito 8 cases lang po para consolidated. Hindi ko po alam kung anong connection niya sa 67 pending cases. Pero ito pong 8 consolidated petitions po ay 43 nito ay regularization cases covering 83 employees and 44 illegal dismissal cases covering 37 employees. Mr. Chair, kaya ko po ini-emphasize ito. Ito po ay mga dating trabahador ng ABS-CBN na nakarating po hanggang sa Korte Suprema dahil sa kanilang mga kaso na isinampa laban sa ABS-CBN. Ang ABS-CBN po, palagi nilang sinasabi na ang kanilang mga empleyado ay tinuturing nilang kapamilya. Ito pong mga kasong ito ay ipinanalo nila. Ang Korte Suprema na po ang nagsabi na meron silang karapatan na nilabag ng ABS-CBN. Sa kabila ng kanilang pagsasabi na wala silang violation kahit ilan, kahit ano.
Ganun po ang kanilang ipinamamarali sa ating lipunan. Na hanggang ngayon, ang inyong lingkod ay kanilang tinutuligsa na wala na raw akong ginawa kung hindi yung isara yung kanilang... hindi po ako nagsara sa kanila. Ang nagsara ay yung pong kanilang mga paglabag na napakarami na ayaw ko nang i-discuss sa kapulungan ito. Ito po yung ilang bahagi ng desisyon ng Korte Suprema. The employees who were illegally dismissed shall be reinstated to the work pool. They're likewise entitled to back wages. Pero ang karamihan po, Secretary, alam na natin, ayaw na nilang bumalik eh. Na-trauma na sila sa ABS-CBN. Kaya po yung kanilang inihingi na lang at ang kanilang mga records binalik na nga sa NLRC. And for the record, Mr. Chair, gusto ko pong malaman ang kapulungan and to the credit of the Secretary of Labor, kami pong dalawa sa nakaraang dalawang kongreso ay nag-uusap po. 18 Congress and 19 Congress. Naiya na nga ako kung minsan makipag-usap sa kanya dahil marami naman siyang trabaho rin. At minsan pinakiusap ko sa kanya, Mr. Chair, at alam ko, i-confirm niya to. Pwede ba ako, Mr. Secretary, yung mga text messages nitong mga empleyadong ito, pag nare-receive ko, kasi nga, sumasakit na rin ang dibdib ko, pwede bang i-pass on ko na lang sa'yo? Sabi kong ganun. Pumayag naman po siya, Mr. Chair. At halos araw-araw, alam ko, siguro tinututukan niya rin. Ngunit talagang hindi ko po maintindihan eh. Total, nandito naman ng NLRC. And for the record also, Mr. Chair, siguro 2 beses po na nakaharap ko yung NLRC and bank. Una sa aking opisina sa Congress. Pangalawa, nung nagkaroon na yata tayo ng pagkakataon dito sa Manila Hotel, Madam, dito rin sa isyong ito. ABS-CBN, kung talagang tinututo nila yung kanilang pagtuturing ng kanilang mga empleyado ay kapamilya. Saan ka naman nakakita? Nakapamilya mo na nga, nanalo na nga sa korte. Pati ba naman yung pagkukwenta ng dapat mong ibalik sa kanila? Awarded na po ito eh. Kung ano-ano na po yung ginawa nilang mga pagdidelay. Alam po ninyo, yung iba namatay na eh. Ang iba po ay nagkasakit. Hanggang ngayon po eh. Tumatawag pa rin sila sa akin, madam. So, National Labor Relations Commission. Minsan po may nagbiro sa kanila, Mr. Chair. Sir, saan niya pwede ba nating isuggest kanya sa NLRC, palitan natin ang pangalan nila? Ano mga ako ipapalit natin? Sa palaging ko, pag pinalitan natin, bibilis ka ako yung pag-resolve ng problema niyo. Baka sakali po. O ano ipapalit natin? National Management Relations Commission. Kasi daw po, madam, mas makiling daw kayo sa ABS-CBN. Hindi naman ako naniniwala na gano'n kayo. Alam ko ginagawa nyo rin ang tungkulin. But I think it is not good enough. Hanggang ngayon po kasi tumatawag pa sa akin. Medyo out of frustrations po siguro. Yung iba po, hindi ko na rin po itinutulay kay Secretary. Pinapasa Diyos ko na lamang po kung anong magagawa pa ninyo sa mga workers ng ABS-CBN. Sana nakikinig po ang ABS-CBN at huwag na nilang sabihin yung salitang kapamilya. Pati nga po, meron silang mga angkor hanggang ngayon hindi po makamove on. Meron silang mga angkor na hanggang ngayon hindi po sila naniniwala na ba't daw ako nanalo bilang isang senador. Pero nakakita ng mga ganun. ABS-CBN po ito. Baka may gusto kayo pong isagot, madam. Magandang umaga. Pan Gatchalian, with the permission of the Secretary of Labor, Sec. Laguesma. Yung pong sinasabi niyo pong totoo po na kahit ako rin po ka-text po ng grupo ng ABS-CBN. And ang hinandle po namin base doon sa desisyon ng Supreme Court na bumaba sa amin, we handled 18 cases po ito involving 104 complainants. Sa 18 cases po,
10 doon ay tapos na, close and terminated. Ang complainants po na involved ay 37, ang na-receive po nilang total award is 100 million. I-qualify po natin, meron po kasi nagsabi sa akin, yung iba pong natapos na, kahit na binarat po sila, dahil lang kailangan na po nila, dahil nagpapagamot po yung iba. Sa makapid, yung iba pong naayos ninyo, pumayag na lang sila talaga. Halimbawa, yung isa po, 4 million po yung award. Pumayag na siya sa 200 o 250,000. Ganun po yung iba eh. Kaya gusto ko lang pong i-emphasize kung gaano ang ginagawa ng ABS-CBN na paraan para lamang hanggang ngayon ay hindi makuha ng kanyang mga dating kapamilya, dating nagsilbi sa kanila, na ngayon ay nagpapanggap sila na akala mo sila ang tagapagtanggol ng mga Pilipino, lalong-lalo na sa karapatan. Hindi po. Kailangan pong malaman ng buong mamamayang Pilipino kung sino sila. Alisin na yung maskara ng kanilang mga mukha. Yes, ma'am. Please continue. Yung sinasabi nyo na meron mabababa. In fact, meron mo kaming, sinabi ko nga po, tapos na po ang 10 cases na involving 37. Meron mo kaming 8 na pending. Sa 8 na pending ho, merong award na nasa amin na yung pera, pero ho, ayaw tanggapin ng complainants because they elevated the case sa Court of Appeals. Ito po siguro yung medyo mahaba ang tisi na sige, hintayin ko yung kaso, gusto kong makuha yung talagang siguro po, na para ko nang nahihinuha, kaya ayaw, kasi pera na po ito, di ba? Bakit po kaya ayaw nilang tanggapin? Hindi ho siguro sila satisfied sa amount. They're questioning the computation po. Kunin nyo yung diferensya ng amount eh. Kayo po siguro, kayo man ang nasa kalagayan nila, baka hindi rin nyo po tanggapin. Ano po? Opo, naintindihan po natin yan. Kaya nga po, yung iba naman ko sa 8, I think 5 sa kanila. Kasi yung sa 8 cases na yon, ang involved po doon ay 77 workers eh. Sa 77 workers po, ang natanggap na ho nila ay 98 million. Pero ho, merong 2 set of complainants na 9 na workers na inakyat nga po sa Court of Appeals kasi ayaw nilang tanggapin yung na-award sa kanila. Yun po ang status ngayon. But we have 2 cases na undergoing execution. Ito yung medyo malaki pa, meron pang 45 million. But ang ginawa lang po din ng aming, na-mention po kanina yung mababa yung aming execution. Kasi ho ang aming labor arbiters, ang total ho ng aming arbiters ay 120 plus. Ang sheriff ho namin ay total of 69. Anong ratio po nun? Bale, almost 1:3. Lalo sa NCR, ang NCR ho namin 29 sheriff, ang aming arbitration branches is 64. Kaya madam, kung halimbawa kayo po ang may-ari ng ABS-CBN, kunwari lang, at alamin nyo itong mga taong ito ay nagsilbi naman sa inyo sa mahabang panahon. Hindi kayo nagkaroon ng kayo ng konting dispute, kaya umabot po roon. Hindi, tinuring nyo silang kapamilya. Kung kayo po ang may-ari ng ABS-CBN, pahihirapan pa ba ninyo ito? Hindi po. Kung totoo ako na kapamilya ang turing ko sa kanila, nung nagsara ho ang ABS-CBN, ibibigay ko ang karapatan nilang matanggap kung separation pay ho yan o kung iba'y gusto pang tuloy sa pagtatrabaho, dapat ho ibigay. Yun nga po eh. Sana ay hindi na tayo nag-uusap ng ganito. 100% settled na po lahat sana. Hindi po ba? Tama po. Kung tuturing nila talaga, kagaya ng kanilang ipinamamarali, kagaya ng kanilang gustong ipalitaw sa sambayan ng Pilipino na sila'y nagmamahal sa kapamilya, sana hindi na nagkaroon ng pang-appeal na ito at yung mga iba po ay taon na po yung kanilang hinintay eh. 2 po rito ay namatay na eh. Yun po yung gusto ko lamang na ipaintindi. Idagdag ko lang po sa Marcoleta, no? Yung efforts naman po ng NLRC, hindi lamang po sa bangko or properties ng ABS-CBN ngayon.
ano po yung collectibles nila. For example, sa advertisements po, nag-garnish na po kami sa Jollibee receivables at saka yung sa Unilever, and we were able to garnish, I think, 48 million sa receivables. So, ganun po ang gagawin namin, ginagawa naming track para monitor ko po ang ginagawa na yun. Ako pinasasalamatan ko po. Lahat ginagawa nyo talaga. Ma-settle lang talaga ito. Kaya lang dahil nga sa pamamaraan na ginagawa po nila, hindi lang po ang kanilang mga kapamilya dati ang kanilang pinahihirapan. Pati po kayo, pinahihirapan din nila. At ang buong pamilya ng Dole ay ganun ang nangyayari. Sana po yung mga employers natin ay magkaroon ng magising sana sila sa katotohanan na hindi ka naman lalaking ganyan kung hindi sa tulong ng mga manggagawa mo. Dapat ibigay mo sa manggagawa ang ganang para sa kanila. Hindi ka naman mabubuhay na management ka lang. Dito ka rin sasandig. Bakit hindi kaya maisip ng ABS-CBN yung ganung klaseng prinsipyo? Lumaki sila ng ganun Pagkatapos nung masara sila sasabihin nila sa buong Pilipinas wala raw silang kasalanan. Marami po silang kasalanan, madam. Kagaya po ng pinag-uusapan natin ngayon. So salamat po. Gusto ko na lang magpasalamat sa inyo at saka sa ating Secretary of Labor sa kanyang pagtityaga. Pasensya ka na, sir, sapagkat sa dami ng text na ipasa ko sa iyo, alam po nagagalit ka na siguro sa akin. Mr. Chairman, gusto kong kumpirmahin na nagte-text messaging po kami ni Senador Marcoleta. At hindi po ako pwedeng magalit o mainis sapagkat meron hong batayan yung kanyang mga messages. At kinakailangan po talaga na kami na naninilbihan sa pamahalaan ay tumugon doon po sa pangangailangan, lalo na tinutulungan po. Yun naman pong merong legitimate na karahingan. At yun naman po yung direksyon na pinagtulungan po namin ni Senador Marcoleta. At kung siya po ay nawiwindang ang puso at nalulungkot, I share that kind of a sentiment po. Salamat po, Secretary. Mr. Chair, isa na lang bago ako sa TESDA. Wala po akong tanong sa inyo, meron lang po akong proposal sa ating chairman. Pwede ba natin siyang bigyan ng yung budget nila ay 5% ng entire education pa? Kasi 2% lang Para makalampas siya doon sa ASEAN average of 4%, di ba? Pwede ba yun, Mr. Chair? Pag-isipan natin mabuti. Sasabi niyo, Senator Marcoleta. Salamat po. Maraming salamat po, Senator Marcoleta.